sa mga katik vloggers, mga subscribers, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga ka-viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So yung content natin ngayon ay para sa matagal na nating taga-subaybay at regular na nanonood sa mga content natin kay Mr. Kenneth Roscales. So shout out sa iyo, sir. At ang kanyang katanungan ay napakasimple pero napaka-importante. Kung pwede ba raw pagsamahin yung dalawang driver na magkaiba yung wattage. Kasi umorder siya ng amplifier na D900. Para sa mga hindi nakakalam kung ano yung D900, ang D900 ay ganito din yung laman. Naka 2.1 channel din siya, dalawang 50 watts at isang 100 watt para sa subwoofer. Okay? Tapos ang gagamitin niya ay meron siyang dalawang subwoofer, isang 450 watts at isang 120 watts. So gusto niyang iparallel para magiging 4 ohms. Kasi 4 ohms din yung impedance ng D900. So para sa akin, dito pa lang sa 450 watts, mahihirapan na yung kanyang D900. Kasi nga sa taas, ang tamang wattage na kamatch kasi dito ay nasa dito sa 100 watts na to, dapat ay nasa 40 to 60 watts lang na 4 ohms din. Kung 450 yung ikakabit mo dito, tutunog din naman, kaya lang hindi mo makukuha yung pinakamagandang performance niya. Tapos kung idadagdag mo pa yung isa na 120, so magiging 570 na siya. Kung ipaparallel mo siya 4 ohms, 570 watts. Okay? So masyadong mabigat na. Ang mangyayari ngayon, hindi mo siya mapapatunog in normal volume level. Kailangan mo siyang iangat, pataas ng pataas, at aabuti sa pagkiklip yung amplifier mo. So ito pa namang ganitong amplifier, base na rin sa experience natin. Doon sa mga nakaraang gamit ko na Class D, napakarami na nating review tungkol sa Class D, ay umaabot lang siya ng 4 hanggang 5 clip ay bumibigay na yung kanyang amplifier IC na ginagamit. Kaya yun yung mga babantayan natin. Kailangan wag natin paabutin na umabot ng ganong karaming pagkiklip yung amplifier natin. Kahit na sabihin natin meron namang protector circuit sa loob, pero wala, hindi rin siya ganong katibay. Lalo na ganitong mga generic na chip ang ginagamit. So para sa akin, sir, hindi rin naman masisira kaagad yung mo, yung dalawang driver mo, Puwera na lang kung masira to kaagad at maglalabas siya ng DC dito sa output. Siyempre sisirain din yung driver natin na ikakabit. Yun yung mga mangyayari. So para naman sa mga ka-viewer natin na gumagamit ng matataas na wattage ng amplifier tapos may ganitong issue din, So halimbawa na lang, ito nakaparallel tayo. Ito yung 450, ito yung 120. Tapos yung amplifier mo may mataas na power kasi kumpiyansa ka na nasa 570 yung nakaparallel mo dalawang driver. So magbibigay ka ngayon ng mataas na power na umaabot siya sa 200. So mangyayari dahil nakaparallel siya, papasok dito yung 200, papasok dito yung 200. Siyempre sisirain tong isa. Kasi yung handling capacity niya ay 120 lang, tapos binibigay mo ay 200. Okay? Puwera lang kung naka-series. So kapag naka-series naman yung dalawa, tapos bibigyan mo siya ng 200 watts, so magsishare sila dun sa 200 watts. 100 yung sa kanya, 100 din yung dito sa maliit. So kung 120 to, so pwede kakayanin pa niya. Pero kapag nakaparallel, direktang papasok yung 200 dito at 200 din dito. Kaya yun yung babantayan natin, Sir Kenneth. Kaya kapag malalaking amplifier na yung gagamitin, matataas yung wattage, hindi ko nire-recommenda na pagsamahin yung malaki tsaka yung mababa yung wattage na driver. Lalo na kapag medyo malayo, mataas yung gap, malaki yung gap. Yun. Tsaka isa pa sa mga babantayan nga pala natin, hindi lang yung wattage, yung sukat din. Kahit na sabihin pa natin na pareho yung kanyang wattage,
pero maliit yung sukat ng isa, pag pinatunog mo yun ng sabay, syempre, madidihado pa rin yung maliit. Yan. Yan yung mga babantay natin. At saka sa mga susunod na video nga pala natin, gagawa tayo ng napakaraming katanungan kung pwede ba pagsamahin yung subwoofer, woofer, tsaka instrumental. Napakaraming katanungan pero hindi pa natin magawa no dahil naghahanap pa tayo ng material na magagamit natin. So para naman sa mga ano natin, mga ka-viewers na mga generous na mapagbigay katulad kay Sir Kenneth. So wag nyo nang ibigay dito sa channel natin. Maglalagay na lang ako ng numero sa baba. Doon nyo na lang ilalaglag. Kasi sayang din naman ang mapupunta sa atin ay kalahati or wala pa sa kalahati doon sa mga binibigay nyo. Kaya sayang din. Okay? So maraming salamat nga pala sa mga supporters natin na lagi nagbibigay kay Sir Kenneth, kay Ma'am Cathy. Napakarami tsaka yung mga member din natin. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa atin So napakalaking tulong po para sa atin 'yon. At siguro hanggang dito na lang tayo At comments down below na lang kung may mga katanungan mo kayo katulad ni Sir Kenneth. At pinipilit at sinisikap din naman nating sagutin lahat 'yon. So maraming salamat. God bless at bye-bye.